Noong 2012, natutunan ko ang tamang pag-build ng solid financial foundation. Kasi dati ang akala ko, basta mag-invest lang tayo. Pero ito ay bubong na pala ng ating alikansya or financial house. Importante simulan natin sa pundasyon kasi ang building, kaya matibay yan, makikita natin based sa pagkakagawa ng pundasyon nito. And ang pundasyon natin, madalas nakakalimutan natin yung healthcare. May dalawang klase pala to, may short-term at long-term healthcare. Ang alam ko lang dati, short-term healthcare kasi ito yung benefit na nare-receive natin mula sa ating company. Importante pala, meron din tayong long-term healthcare kasi ang sakit natin, darating yan pag tayo ay tumanda na or 60 years old pataas na. And kailangan din natin ng life insurance or tinatawag na protection. Protection from financial loss. Kasi tayo mga breadwinner, pag may nangyari sa atin, mawawala ang income ng pamilya. And of course, eliminate debts. Kapag tayo ay may utang, importante na ma-manage natin ito at kung pwede nga, zero yung utang natin. Kasi ang debts, katunog yan ng death. Maraming nai-stress dahil sa utang at ito ay nagko-compound ang interest. And of course, emergency fund. In case of emergency, may magkasakit sa pamilya, mawalan ka ng trabaho, importante meron tayong fund na magagamit. Kasi sa Pinoy, puro emergency lang, walang fund. Ito ay 3 to 6 months na kinikita mo na dapat merong laman ang savings account mo. Halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000 per month, at least meron kang 60,000 sa iyong savings para sa emergency fund mo. And ang huli, ang pinakabubong, investment. Kasi lahat tayo magre-retire, importante meron tayong long-term investment. At mabubuo natin yan kapag tayo ay may magandang cash flow. Importante, maganda ang ating cash flow. Meron tayong natatabi mula sa ating kinikita. Para maganda ang ating cash flow, dalawa ang kailangan nating kontrolin. Kung kulang ang kinikita, pataasin ang income. At kailangan naman yung expense natin ay pababain natin, reduce expenses. Kailangan may disiplina. And dapat alam natin yung the abundance formula. Ito yung 10-20-70 rule. Kasi dito, pagka-receive mo na income mo, 10% tithes, dapat ibabawas natin sa income natin. Ito yung donation natin sa church. 20% savings natin, unahin natin itabi ang ating ipon. At 70%, ito yung pagkakasyahin natin sa ating expenses and lifestyle. And to know more about savings and investment, message mo na ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano.